Masuyong pinagmamasdan ni Hector ang mukha ni Chantel, kanina pa ito mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, she was still totally naked at tanging ang puting kumot lang ang tumatakip sa hubad nitong katawan. She was sleeping peacefully at bakas pa sa mukha nito ang kapaguran. Hector smiled sheepishly, alam niyang siya ang sanhi ng kapaguran na yun, they made wild and passionate love countless times a while ago, and God, he cannot get enough of her, every lovemaking of them is much better than the past. Sa kabila ng katotohanan na nagkaroon na ng anak si Chantel, ay batid niyang marami pa itong dapat matutunan sa bagay na yon. And he just so proud to say na siya ang nagturo sa kanya ng lahat pagdating sa art of lovemaking. Sa kanya tuwing una, and if he was really a teacher, he would be so proud of her knowing that she was an intelligent student. She learned so fast, to the point na gumagawa na rin ito ng sariling eksplorasyon sa kanyang katawan. Her hands that explored to his body kanina, ay parang panggatong na nagpasiklab sa kanyang pagnanasa at pagsinta sa babaeng ito. At parang heaven ang lasa. Hindi niya napigilan ang sarili, the moment they entered her room, he made love to her instantly, tanging ang paghanda at ang pagkain lang yata ng hapunan ang pahinga nila, he smiled as he thought of it, at halos pasikat na ang araw sa silangan nang hinayaan niya itong matulog ng dir-diretso. Hinaplos niya ng mahina ang buhok nito, nagustuhan niya ito kapag namimilipit ito sa ilalim niya, ang tunog ng kanyang mga halinghing ay musikal sa kanyang pandinig, at napakasaya niyang malaman na siya ang dahilan sa likod ng tunog na iyon. Napakasarap ng pakiramdam na makita siya sa tabi niya, at kinasusuklaman niya ang ideya na malapit na siyang mawala noon. Naggalawan ang mga muscles niya sa mukha, dahil sa galit na nararamdaman niya sa taong may sanhi ng muntikang paglayo nito sa kanya. He will make sure that Menchu would pay for this, hindi niya palalampasin ang ginawa nito, muntik nang masira, hindi lang ang relasyon niya kay Chantel, kung hindi maging ang pamilya nila. Isang masuyong halik ang iginawad niya sa noo nito bago tumayo, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagtipa ng numero doon, he waited for mga ilang segundo bago may sumagot sa tawag niya. Hello, Ronnie, bungad niya sa kapatid, kailangan kita bukas sa opisina, yes, may kailangan tayong ayusin. Ilang minuto ding nagtagal ang pag-uusap nila bago niya ibinaba ang kanyang cellphone. Then he glared at Chantel. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Sisiguraduhin niya na pagbalik nila sa Manila ay magiging maayos na ang lahat sa kanila. They will start anew. And he will make sure na hindi na ito mawawala sa kanya. What is the meaning of this? Gulantang na tanong ni Menchu matapos basahin ang mga dokumento na nasa harapan nito, naiangat nito ang mukha at tumitig sa kanya. Sa isang mahabang conference table ay nakaupo sa kabisera si Hector, prente ring nakaupo si Ronnie sa kaliwa niya, at si Menchu ay sa kanan niya naman nakapwesto. I assume that you know how to read Miss Nunez, sarkastikong sabi ni Ronnie sa kaharap, nasa mukha nito ang pagkabagot sa reaksyon ng dalaga. The hell I do, nanlilisik na mga mata na baling nito kay Ronnie, saka nito ibinalik ang paningin kay Hector, you don't have the right to force me to. Para ibenta ang aking mga bahagi sa kumpanyang ito. Actually, I have the right, Menchu, Hector answered firmly. Hindi ba yun nabanggit ng ama mo? Nang mamatay si mama ay binenta namin ang kanyang share sa ilang matatagal na naming kliyente. That include your dad and of course, si Mr. Gualberto. You know him, right? Napansin niya ang pag-ailap ng mga mata nito at ang pag-iwas na salubungin ang mga titig niya. Pero may probisyon sa bawat share na naibenta. Bawal ibenta ng stockholder ang shares nila maliban sa isang tesoro. And we are entitled to buy back the shares if lumabag kayo sa batas, paliwanag niya. Pasma ditong nagkibit ng mga balikat, and why are you telling me all of this? I am not selling my father's share to anyone, and surely, wala akong batas na nilalabag. Kaya bakit mo ako pinipilit na ibenta ang bahagi namin sa iyo? Nagkatinginan ang magkapatid, si Ronnie ay amusement ang mababanaag na sa mga mata, wari bang katawa-tawa ang mga nangyayari ngayon. Samantalang si Hector ay nananatiling seryoso at mas tinitimping galit ang nakikita sa mga mata. What? Nauubos ang pasensyang tanong ni Menchu, habang pinaglilipat-lipat ang mga mata sa kanilang dalawa na Ronnie. Walang sumagot sa kanila, bagkus ay bumukas ang isang pinto sa conference room na konektado sa opisina ni Hector. Mula roon ay lumabas si Eric na may bitbit na isang brown envelope. Kasunod nito si Mr. Gualberto. What is the meaning of this? Naguguluhang tanong ni Menchu.
Biglang tumayo si Ronnie nang lumapit sa panig niya si Eric, inilapag ng kaibigan ni Hector ang dalang envelope sa harap ni Menchu. "If I were you, Menchu, I will sign that deed of sale, let the Tesoro buy back your shares," wika ni Eric sa dalaga. "And why would I do that?" Matapang nitong buwelta, pinaglipat-lipat nito ang mga paningin sa kanilang lahat na kasama nito sa silid na yon. "Kung ayaw mong sampahan ka ng kaso ni Mr. Gualberto," Eric looked to where Mr. Gualberto is standing, as if Menchu did not speak. "Like what?" Bigla itong napatayo at hinampas ang mesa. "Ano bang kaso ang pinagsasasabi niyo? What is this all about, Hector?" Slander, nanatili siyang kalmanteng nakaupo, pero bakas sa paggalaw ng mga muscles sa kanyang panga ang pinipigil na galit. "Seryoso, Hector, paano ko masisira ang dating nasirang personalidad niya?" Sarkastikong sabi ni Menchu. "Nagkamali lang ako, Menchu, but I never betrayed my wife." "Isa lang pagkakamali ang nangyari sa amin ng babaeng iyon sa bar," singit ni Mr. Gualberto, "but you used it against me, blackmailed me para lang pumayag ako sa gusto mo." "Damn you," nang gagalaiting wika ni Menchu dito. Masusing pinagmasdan ni Hector ang babae. Menchu is a certified socialite, she is sophisticated, mula sa pananamit hanggang sa pagkilos nito, para bang aral ang bawat galaw nito, pero ngayon ay nababanaag niya ang pagkabalisa at asiwa nito sa sitwasyong kinakaharap. Noon pa man ay napapansin niya na ang uri ng pagtinging meron ito para sa kanya, but he never allowed her to cross the line. Una sa lahat ay nirerespeto niya ang ama nito, bilang ito ay kaibigan ng kanyang sariling ama, idagdag pa na matagal na nila itong kliyente, bago pa man ito makabili ng shares nang mamatay ang kanyang ina. Plus the fact that he was occupied by a woman who hinangyaring makipag-ibigan sa bangin, hindi sopistikado, oo, ngunit may kapangyarihan si Chantel na iyon siya sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol sa kanya. And damn, gusto na niyang umuwi ngayon din at makasama siya buong araw, dahil laman ang isip niya habang iniisip siya. Sabihin na natin na nagloko nga itong si Mr. Gualberto, narinig niyang sabi ulit ni Eric dahilan para saglit na mawala sa isip niya si Chantel, pero hindi mo dapat siya siniraan sa ibang tao. "Hindi ko kailangang sirain ang pagkatao niya dahil dati nang sira. And you took advantage of it para magawa ang plano mo," galit na bulyo ni Hector. "You blackmailed him, hindi ba tinakat mo siya na malalaman ng asawa niya ang nangyari, kapalit ng ano? Pag-pull out sa tesoro at pagbenta ng shares niya, hindi ha, Menchu?" Hector, nanunubig ang mga matang wika nito, damn it, sumirit si Hector. "At nagsinungaling ka kay Chantel." Chantel, sarcastic niyang pagbigkas sa pangalan ni Chantel, so ito ay tungkol sa kanya. "This is all about your selfish acts, manaira at manggipit ka para lang makuha mo ang gusto mo," kontra ni Hector. Kung posible to hurt this woman ay ginawa niya na, pero naramdaman niya na pilitang saktan siya, para sinasaktan si Chantel. "Emosyonal, Mr. Gualberto is willing to file a case against you, Menchu," Eric interrupted. Nilingon nito si Mr. Gualberto, waring hinihingi na segendahan nito ang sinabi niya. "Maaaring hindi mo ituloy ang pagsasampa ng kaso, Mr. Montalbano," sagot ni Mr. Gualberto kay Eric, "patawan niyo na lamang siya ng kaukulang aksyon hinggil sa batas sa kumpanya ninyo." Hector, Ronnie, baling nito sa kanilang magkapatid. "So," Ronnie said, "we are buying back the share, Menchu, rest assured na makukuha mo ang salaping katumbas ng shares ninyo, just sign those," turo nito sa dokumentong nasa harap ng dalaga. Damn you all, naglabasan ang mga ugat nito sa leeg sa pagpigil sa galit. Ngunit maya-maya ay hinablot nito ang ballpen at pinirmahan ang mga dokumento sa harap, "You will pay for this, all of you." Matalim itong tumitig sa kanila, then she grabbed her shoulder bag and went out of the conference room, pabagsak pa nitong isinara ang pinto niyon. "Woo, exaggerated na tanong ni Ronnie, iyon ay matindi, siya ay baliw." "Hector," sabad ni Mr. Gualberto, "I am sorry for that, at maiintindihan ko kung hindi mo na ako pababalaykan sa Tesoro Company. Nailipat na sa akin ang share mo," sagot ni Hector dito, "but if you would still like to be our client, why would I hesitate to accept it?" "Thank you," wika nito at inabot ang kamay niya, both men shook their hands. "Lesson learned, Mr. Gualberto, stick to your wife, para walang sino man ang pwedeng mang-blackmail sa iyo," Ronnie said in good humor. "Bakit hindi mo tularan itong si Hector?" Humalakhak sa sinabi nito si Eric, natigil lamang ang mga ito nang mapansin ang matatalim na mga titig ni Hector. "So, okay, I will be going," sasamahan ko pa si Nadia sa OB niya, paalam ni Eric na tinapak si Hector sa balikat.
Iyon, so, you guys are now the same, being a woman's man, wika ni Ronnie na napapailing, worry bang hindi magandang ideya na may kanya-kanya na silang seryosong relasyon ni Eric? Come on, Ronnie, pag nakita mo rin ang babaeng para sa iyo, you will understand, Eric said. Never in this life, I am enjoying my bachelor life, you know, let the women come and warm my nights and just like that, kontra nito. Hihintayin ko na ma-in-love ka, Ronnie, hamon ni Eric dito. Love, na, sambulat nito sabay kuha sa susi ng sasakyan nito sa mesa, mauna na ako, kailangan ako sa rancho. Diretso na itong naglakad palapit sa may pinto, ngunit bago pa man ito yun mabuksan ay tinawag na ito ni Hector. Ronnie, yes, pihit nito paharap sa kapatid. Ano iyong sinabi ni Nana Felisa na may babae ka raw na pinatuloy sa rancho? Bakit nasa bahay rancho natin ang anak ng taga-kabilang rancho? Tanong ni Hector, sounded like a big brother, indeed. So, hindi mo kailangan ng babae, ha? Nakalolokong saad ni Eric. Come on, Hector, I know how to handle that. Bago pa man makasagot sila Hector at Eric ay tuluyan na itong lumabas, nagpalitan na lamang ng tingin ang magkaibigan. Hawak siya ni Hector sa kanyang baywang habang naglalakad sila patungo sa may study room ng mga tesoro. It has been a week after everything was settled between her and Hector. Bumalik na silang mag-ina sa bahay ng mga ito sa may Makati, bagay na iginiit ni Hector sa kanya nang magkausap sila, ani nito ay hindi ito papayag na malayo silang mag-ina rito. Unti-unti ay nagsimula silang dalawa, at ngayong araw nga ay ang itinakdang araw ni Hector para makausap nila ang abogado ni Don Emilio. Binuksan ni Hector ang pinto ng study room nang matapat sila roon at iginaya siya nito papasok sa loob. As she entered the room, Hector shut the door behind them. Nakita niyang nakaupo sa swivel chair na naroon si Ronnie, a swivel chair that must have been Don Emilio's when he was still alive. Iniikot-ikot iyon ng marahan ni Ronnie at prenteng nakasandal doon, worry bang naiinip na ito sa paghihintay na pumasok na silang dalawa ni Hector, as Ronnie noticed them ay bigla itong naupo ng tuwid. Sa wakas, nandito ka na, so, attorney, shall we start? Panimula ni Ronnie at binalingan na ang abogado. Chantel turned her gaze to the old man who is sitting on the black leather sofa. Sa harap nito ay may maliit na lamesa, doon ay nakapatong ang attache case na sa hinuha niya ay pag-aari nito. Tumayo ito nang tuluyang pumasok sila ni Hector at tipid na ngumiti. Magandang hapon, Hector, wika nito sabay abot ng kanang kamay kay Hector, na magalang namang tinanggap ng huli, and to you, Miss Chantel Ilustre. Anito at sa kanya naman iniabot ang kamay nito. Alanganing inabot iyon ni Chantel, nahihiyang ngumiti siya sa matanda, pagkatapos, tumingin siya kay Hector at nakita niya itong nakatitig sa kanya, nakangiti as if giving her assurance na magiging maayos ang lahat. Sinenyasan siya ni Hector na maupo sa mahabang sofa na kaharap ng inuupuan ng abogado, between them is the table, samantalang si Hector ay piniling maupo sa kanyang tabi. Ronnie remained sitting on the swivel chair. So, let us start, wika ni attorney, bumalik ito sa pagkakaupo at binuksan ang attache case nito. This is very long overdue, actually, and since, may consent naman mula kay Loren na basahin ko ito kahit wala siya, ay uumpisahan ko ng ilahad ang nilalaman ng last will and testament ng inyong ama. Chantel knew about that, nabanggit na yun ni Hector sa kanya, ang bunso ng mga tesoro, ay hindi pa makakauwi dahil 5 buwan pa bago ito makakapagtapos sa Spain kung saan ito nag-aaral. At iyon pa lamang ang araw na maaari na itong makauwi ng bansa, kaya ipinaubaya na lamang nito ang mga detalye tungkol sa huling habili ng ama sa 2 mas nakatatandang kapatid na lalaki. Inumpisahan ng basahin ni attorney ang nilalaman ng last will and testament ni Don Emilio Tesoro. Kasama ang magkapatid na Hector at Ronnie, ay mat-aman lamang siyang nakikinig sa mga sinasabi nito. Some are details that she cannot even understand. Ang kabuuang 50% ng mga ari-arian ng ama ng mga ito ay paghahati-hatian ng magkakapatid. Ang pamamahala sa Tesoro Company ay napunta kay Hector bilang panganay na anak, napunta sa pangalan nito ang pinakamalaking controlling shares ng kumpanya. Loren got some shares as well, shares na maaari na nitong hawakan sa oras na makapagtapos ito at makauwi na ng Pilipinas. On the other hand, Ronnie now has the right to manage fully the Rancho Tesoro, maging ang ilang halaga ng pera ni Don Emilio sa bangko ay pantay-pantay na isasalin sa bawat pangalan ng magkakapatid. And as for Chantel Ilustre, patuloy sa pagbabasa ni attorney, I'm leaving her ₱1 million, put it in a bank account under her name.
Napasinghap si Chantel sa halagang binanggit ng abogado, 1 million, malagad na tanong niya. She turned to Hector who is sitting beside her, "Don't you think it is too much para sa taong hindi niya naman kaano-ano?" Naramdaman niyang ginagap ni Hector ang kanyang kamay na nasa kanyang kandungan, dahilan para mainto siya sa mga sinasabi. "You are now his daughter-in-law, love, not just someone he knew." Nakangiting sabi ni Hector sa kanya, na nagbigay ng assurance sa kanya na hindi siya dapat maabala. Chantel stared back at Hector intently, ang mga titig nito sa kanya ay punong-puno ng pagmamahal that she could almost feel it, kaya mas napahigpit ang hawak niya sa kamay nitong nakapatong sa kanyang kandungan. She made their fingers intertwined. Tikim ni Ronnie ang pumutol sa pagkakahinang ng kanilang mga mata. She turned to look at the man sitting on the swivel chair, mababanaag sa mga mata nito ang panunukso. He is smiling at them, teasing them. Agad na napayuko ng ulo si Chantel, daig niya pa ang high school student na nasukol ng magulang. Pilit niya ding binabawi ang kanyang kamay na hawak pa ni Hector, but Hector refused to let go of her hand. Napatingin din siya sa abogado na katulad ni Ronnie ay nakamasid din sa kanila. A teasing smile was playing on his lips while looking at them. "After this meeting ay aayusin ko na ang paglalagay ng pera sa pangalan mo, Miss Ilustre," saad ng abogado sa kanya, "pati na rin ang para sa inyong tatlong magkakapatid." Napatuwid ng upo si Chantel, "Attorney, nais ko sanang, yung perang para sa akin, can you just put it under my son's name, a trust fund for him?" Marahas na napalingon sa kanya si Hector. He was surprised on what she said. "There is no need for that, Chantel, ako na ang bahala ng para kay Matthew." Hector, nais niya sanang magprotesta, "I will be the one to provide a trust fund for Matthew, hindi mo kailangang galawin ang pera mo," mariin itong wika habang nakatingin sa kanya. "At ano naman ang gagawin ko sa 1 milyon, Hector, I can always work to provide for my needs, at hindi ka rin naman papayag na ilaan ko yun sa charities, hindi ba, just like what I said?" Tukoy niya sa napag-usapan nila noon sa Cavite nang sunduin siya nito. "Sa'yo kasi ang pera, hayaan mo at gamitin mo," mariing sabi niya. "Oo, kaya nga ginagamit ko ito para sa anak ko, Chantel." "Please, Hector," putol niya sa mga sasabihin pa nito, "can you, at least, swallow your pride even just for now, hindi naman siguro kabawasan sa pagkatao mo kung maglalaan ako ng pera para sa anak mo." Maging sina Ronnie at attorney ay naghihintay ng isasagot ni Hector, and it was too late for her to realize na nagbabangayan sila ni Hector sa harap ng dalawang lalaking ito, nagpapalitan ng mga salita na worry bang wala silang ibang kasama. Mariin siyang napapikit ng mapagtanto iyon at nakaramdam ng hiya dahil sa nangyari. Unable to say something, Hector heaved out a sign and got on his feet. "Okay, so, attorney, wala naman magiging problema sa nais niyang mangyari, hindi ba?" Tumayo na rin ang abogado at sumagot, "Nothing definitely, wala, Hector, if Miss Ilustre has a consent on that ay madali na lang may lalagay ang pera sa pangalan ng anak ninyo." "Thank you so much, attorney," sambit ni Hector bago inabot ang kamay sa abogado. "I have done my work, Hector, and it was nice to finally meet you, Miss Ilustre," baling nito kay Chantel na mabining ngumiti. Tumayo na rin siya sa tabi ni Hector. On her peripheral view ay napansin niyang tumayo na rin si Ronnie at lumapit sa may panig nila. "Nako, bago ko pa makalimutan, I wanna give this to you." Napabilang si Chantel kay attorney nang may kinuha ito mula sa attaché case na dala-dala nito, isang puting sobra na selyado pa. "Kasama ito sa iniwan ni Mr. Tesoro para sa iyo," dagdag pang sabi ng abogado. He handed to her the envelope. Saglit itong tinitigan ni Chantel bago umusal ng pasasalamat para sa abogado. Maya-maya pa ay nagpaalam na si attorney na iwan na lamang si Chantel kasama ang magkapatid na Hector at Ronnie. Nakaupo si Chantel sa may paanan ng kama. On her two hands is the white envelope that Don Emilio left for her. Kanina pa ito sa kanyang kamay at pinagmamasdan niya lamang. Nagdadalawang isip pa siya kung bubuksan niya ito at babasahin. Ano kaya ang nilalaman nito? A letter for her? At ano naman kaya ang nakapaloob sa sulat kung sakali? Napaangat siya ng paningin nang bumukas ang pintuan ng banyo at niluwanyon si Hector. Nakasuot lamang ito ng boxer shorts at bagong paligo. Kasalukuyan pa nitong pinupunasan ang basang katawan sa may parteng dibdib nito gamit ang tuwalya. His body never fails to amaze her. Sa kabila ng pagiging abala nito sa kumpanya ay alaga pa rin ito ang katawan, and lucky her because she was able to know how it is to be on those arms in a tight embrace.
Natigil ito sa ginagawa nang mapansin ang hawak niya. He put the towel he is holding on the sofa and walked towards her. "Wanna read it?" tanong nito sa kanya. Nagkibit ng mga balikat si Chantel at sa mahinang tinig ay nagsalita, "I don't know." Lumubog ang kutsa ng kama nang naupo si Hector sa kanyang tabi. He momentarily looked at Matthew who is now peacefully sleeping on the bed. Mula nang bumalik sila sa bahay ni Hector ay sa silid na nito sila natutulog na mag-ina. Ang kanilang silid, ang dati nilang inookupa ay pinaayos nito at ginawang nursery room para kay Matthew, na pagkasunduan nila na iyon ang magiging silid ng anak, since that room is connected to Hector's room through the veranda. Ngunit sa ngayon ay hindi pa handa si Chantel na hindi katabi si Matthew. Hindi siya sanay na wala ito sa kanyang tabi sa tuwing matutulog sa gabi, kaya hanggang ngayon ay katabi nilang matulog ang anak. "You want to read it with me?" anyaya niya dito. Tinatansya ang magiging sagot ng binata. Hindi ito sumagot bagkus ay tinitigan lamang ang sabreng hawak niya. Nang mapansin ni Chantel ang pananahimik nito ay tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama, akmang ilalagay na niya ang sobra sa loob ng drawer ng night table habang nagsasalita, "It is okay, Hector, I can keep this letter and never read it anyway." Natigil siya sa pagsasalita at muntik nang mapatili nang hilahin siya nito sa isang kamay. Dahilan iyon para mapaupo siya sa kandungan nito. Isiniksik nito ang mukha sa kanyang leeg and give her a tight hug. "Hector, basahin natin." "Love," bulong nito sa kanya. "Hector, hindi naman nakailangan pa nito," saad niya. "Halika, ayos lang." Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Chantel. Hindi nila kailangang banggitin ngunit alam niya na pareho silang natatakot sa nilalaman ng sulat ni Don Emilio, sa kung ano ang sinasad nito. Panibagong revelasyon na naman ba ito? Ngunit sa kabila niyon ay pinunit ni Chantel ang gilid ng sobra at mula sa loob ay kinuha niya ang puting papel.